Mula sa Mount Zion Church of the Firstborn at bumubuo ng Vacation Bible School, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome mga bata sa ating VBS 2024 sa temang Jesus Generation. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Jesus Generation? Yan ang pag-aaralan natin sa loob ng 5 araw. Kaya sikapin ninyo mga bata na huwag umabsent at dapat din nating tandaan na laging ihanda ang ating mga tenga at puso araw-araw para makinig ng salita ng Diyos, matuto ng bagong awitin at sayaw para sa Panginoon, at mga craft na kakaaliwan ninyong lahat. Excited na kami mga bata at alam ko, gayon din na kayo. Kaya mga kids, welcome sa ating VBS 2024 sa temang Jesus Generation! Yay! God bless you, mga bata! Good day, kids! Welcome sa ating VBS 2024. Ang theme ng VBS natin this year ay Jesus Generation. Ako, si Teacher Annette, ang song and dance teacher nyo for today. Ngayong araw na to, sasayawin natin ang theme song na pinamagatang Jesus Generation. Kaya tara na at sabayan nyo kami! Is calling, draw near to Him. Pray every way we know how. We are warriors in prayer and battle, unfolding His kindness and care everywhere. He wants us to be a generation, an army of God, the image of Christ. From sons and daughters, His Spirit will flow. From the lips of the young, God's name will be praised. We are His generation, the Jesus generation, lifting His banner on high. The chosen generation, declaring His salvation, called to serve, to see our souls delivered. We are Jesus' generation. Love His word, the cross our foundation. It's time to obey, serve Him all the way. He wants us to be a generation, an army of God, the image of Christ. From sons and daughters, His Spirit will flow. From the lips of the young, God's name will be praised. We are His generation, the Jesus generation, lifting His banner on high. The chosen generation, declaring His
Tara kids, ulitin ulit natin ang ating theme song na Jesus Generation. God is calling, draw near to Him. Pray every way we know how. We are warriors in prayer and battle, unfolding His kindness and care everywhere. He wants us to be a generation, an army of God, the image of Christ. From sons and daughters, His Spirit will flow. From the lips of the young, God's name will be praised. We are His generation, the Jesus generation, lifting His banner on high. The chosen generation, declaring His salvation, called to serve, to see our souls delivered. We are Jesus' generation. Love His word, the cross our foundation. It's time to obey, serve Him all the way. He wants us to be a generation, an army of God, the image of Christ. From sons and daughters, His Spirit will flow. From the lips of the young, God's name will be praised. We are His generation, the Jesus generation, lifting His banner on high. The chosen generation, declaring His salvation, called to serve, to see our souls delivered. We are Jesus' generation. We are His generation, the Jesus generation, lifting His banner on high. The chosen generation, declaring His salvation, called to serve, to see our souls delivered. We are Jesus' generation, Jesus' generation. We are Jesus' generation. Hello everyone! Welcome sa ating VBS 2024 na may pamagat na Jesus Generation. Ano nga ulit ang ating theme? Jesus Generation! Tama! Ako si Teacher Janille, ang inyong storyteller para sa unang araw ng VBS 2024. Ngayong taon, may mga bagong song and dance, crafts, and Bible stories na ating matututunan. Ready na ba kayo? Bakit nga ba Jesus Generation ang ating tema ngayong taon? Sabi sa Ephesians 2:8 and 9, "For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." Our faith is a gift from the Lord. And as a generation, we must be able to share the gospel with others kahit na bata pa lamang tayo. At sa VBS na ito,
tayo ay makakasaksi ng iba't ibang values na dapat meron tayo para we can share the word of the Lord with confidence. Sa day 1, we should pray. Pray for the people around us for them to know Jesus. Day 2, be saved. People need to know that Jesus is the only way to be saved. Day 3, to obey with love. As Christians, dapat ready tayong sumunod sa ating Diyos. Sa pang-4 na araw naman, ay care. Bilang isang Kristiyano, ang pagiging caring o pagmamalasakit ay isang karakter na dapat ay mayroon tayo. At sa day 5, sa ating last day, ay share. We must be ready to share the gospel of the good news with others. Ready na ba kayo? Kung oo, tayo ay magsimula na. Ngayong araw ang ating tatalakayin ay pray o pananalangin. May cellphone ba kayo? Ano kaya ang kaya nating gawin sa ating mga cellphone o telepono? Una, pwede nating gamitin ito sa ating pag-aaral, magbukas ng mga books at mag-search sa internet ng ating mga sagot sa ating mga assignments. Kung ikaw ay mahilig sa paglalaro, may mga games din na pwedeng i-install dito, tama? At syempre, ang pinaka-purpose nito, ang makipag-communicate tayo sa mga taong malalapit sa atin. Speaking of communication o pakikipag-usap, tayo ba ay nakikipag-usap sa ating Lord? Paano ba tayo nakikipag-usap sa Kanya? Tama, tayo ay nananalangin o nagpe-pray. Ano ba ang nagagawa ng prayer sa atin at sa mga taong nakapalibot sa atin? Basahin natin ang James 4, verse 8. Draw near to God, and He will draw near to you. Kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, we can express ourselves to Him. Yung mga gusto ng ating isip at puso, kapag ito ay ating sinabi, for sure, He will listen and He will provide it in His perfect timing. Siya ay laging nakikinig sa ating mga panalangin. Bakit nga ba tayo dapat manalangin? Alam niyo ba, ang prayer ang daan upang makipag-usap tayo sa ating Panginoon. Gusto niyang i-build ang ating relationship sa Kanya sa pamamagitan ng prayer. Alam niya kung ano ang nasa puso natin. Ngunit gusto niya na tayo ay nakikipag-usap sa Kanya. Lagi para magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa Kanya. He first loved us, pero dapat tayo ay gumawa ng paraan upang mapalapit sa Kanyang presensya. At ang panalangin ang pinakamadaling paraan upang mangyari iyon. Sabi ni Jesus, lead the children into the interest that God gave His Son so that we can reach God through Him. Lahat yan ay makakamit natin sa pamamagitan ng pananalangin. Paano ba dapat manalangin? Yan. We must close our eyes, ipikit ang ating mga mata, keep your hands together, and bow your heads. Sa pag-uumpisa ng pananalangin, dapat tayo ay magbigay ng pasasalamat sa ating Diyos. Yung mga bagay na binigay niya at ibibigay pa niya. Humingi tayo ng tawad sa ating mga actions na sa tingin natin ay hindi maganda. Isama rin natin sa ating panalangin ang mga taong malalapit sa atin na makarinig sila ng salita ng Diyos at mabigyan sila ng blessing ng ating Panginoon. Isama mo na rin ang mga gusto o naisin ng iyong puso. At panghuli, ay magbigay tayo ng papuri sa ating Diyos dahil siya ay mabuti. At tapusin natin ang ating prayer sa pagsabi ng, in Jesus' name, Amen. Amen means sealing and confirming our prayers to the Lord.
Kailangan confident tayo and grateful ang ating mga puso sa bawat panalangin na sinasabi natin. Amen. So be it, Lord. May isang karakter sa Bible, ang pangalan niya ay Cornelius. Sino siya? Si Cornelius ay prayerful. Hindi niya pa kilala si Jesus, ngunit siya ay naniniwala na merong Diyos na maaari niyang tawagan araw-araw. He is a man of prayer. Siya ay nanalangin at nag-ayuno o hindi kumain ng 4 na araw. Nakita ng Diyos ito, and He gave Cornelius a vision wherein he was called by one of God's angels saying that God will answer his prayer. Nasasagutin niya ang mga panalangin ni Cornelio or Cornelius. Dahil dito, not only him, ngunit yung lahat ng mga kasama niya ay tumanggap kay Jesus and sa Holy Spirit. Indeed, salvation is available to everyone. Sa akin, sa iyo, sa ating lahat, regardless of our ethnicity or background. God gave Jesus to us so that we may be reconnected to God through praying in Jesus' name. Yan. May papakilala pa ako sa inyo. Ang pangalan niya ay Faye. Alam niyo ba, si Faye ay prayerful din. Lagi siya nananalangin para sa mga taong malalapit sa kanya. She is praying for their salvation through Jesus Christ. Siya rin ay nananalangin para sa blessings sa kanilang mga buhay. Sana maging katulad tayo ni na Cornelius at ni Faye, no? Kaya, we must be prayerful. Naturo naman na ni teacher kanina kung paano tayo magpe-pray at bakit tayo nagpe-pray. Yan, ulitin ko lang. We pray because we want to build a strong relationship sa ating Panginoon. Lahat ng laman ng puso natin, kapag ito ay nabanggit natin sa ating Panginoon, ito ay kanyang diringgin sa kanyang oras at ito ay kanyang ibibigay. We must pray to God starting today. Oo, ngayong araw. That by accepting Jesus as our Lord and Savior so that we may have an everlasting life with Him. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Paano nga tayo makikipag-usap sa ating Panginoon? Tama, sa pamamagitan ng pananalangin or prayer. Yan. Kung ito ay naintindihan ninyo, tayo ay dumako na sa ating memory verse. Ang ating memory verse ngayon ay para sa lahat ng ages, from ages 5 to 12. James 4:8a. Draw near to God, and He will draw near to you. Isa pa. James 4:8a. Draw near to God, and He will draw near to you. Sa huling pagkakataon, James 4, verse 8a. Draw near to God, and He will draw near to you. Lumapit tayo sa Diyos at tiyak na lalapit sa atin ang Panginoon. Dahil alam na natin na tayo ay dapat lumapit sa Kanya, tara, tayo ay manalangin. Lord, maraming salamat po dahil kami ay natuto kung paano at bakit nga po kami nananalangin. Dalangin po namin na kami ay sasamahan mo sa tuwing kami ay nagpe-pray. Lord, salamat po sa lahat ng pinagkaloob ninyo sa aming mga buhay at kami, Panginoon, ay humihingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanang nagawa namin. Nakita man namin ito, nalaman man namin ito o hindi. At ngayon, Panginoon, kayo po ang magbigay sa amin, Lord God, ng desire to know you. At lahat, Lord God, ng mga naisin ng puso namin ay dinggin ninyo. At lahat, Lord God, ng ito ay inaalay namin sa inyo. Nawa ang aming mga panalangin ay tanggapin mo at kayo ay sumama sa amin. Ibinabalik po namin ang lahat ng papuri, pasalamat at kagalakan. In Jesus' name we pray. Amen! Very good, kids!
O dapat marunong na kayo mag-pray ha? At dyan natatapos ang ating story ngayong day 1 ng ating VBS. Ano nga ulit ang team ng ating VBS? Jesus Generation! Tama, Jesus Generation. Maraming salamat, kids! God bless us all! Hello? Tapos ka na, teacher? Ha? Turn ko na? Hi kids! Andyan pala kayo? Ako si Teacher Alphonse, ang inyong craft teacher para sa first day ng ating VBS na may team na Jesus Generation. Ang ating main character sa araw na ito ay si Faye at siya ay prayerful. Kaya ang crafts na gagawin natin today ay prayer phone. Ang mga materials na gagamitin natin ay folder, cardboard, or any type of paper na matigas. Light or pastel-colored papers. Pencil and ball pen. Ruler. Glue. Scissors. At coloring materials like markers or colored pencils. Kung handa na ang ating materials, tara at gawin na natin ang ating crafts. Para sa ating first step, kunin ang ating folder or hard paper, pencil at ruler. Sa ating papel, magme-measure out tayo ng rectangular strip na merong measurements na 2.5 inches by 8 inches. I-cut out natin ang rectangular strip na ito. Paalala kids, mag-ingat sa paggamit ng scissors or magpatulong sa mas nakakatanda. I-fold natin ang ating rectangular strip into half and afterwards, i-round out natin ang corners. While on one side of the paper, magli-leave out tayo ng onting palte na magsiserve as antenna ng ating prayer phone. Afterwards, iset aside muna natin ang ating prayer phone at kunin naman natin ang ating pastel-colored paper. Maaari tayong pumili ng kahit anong kulay na gusto natin as long as light or pastel-colored ito. Sa ating colored paper, mag-measure out tayo ng 2 inches by 6 inches na strip muli. I-cut out natin ang ating drawing na rectangular strip at hahatiin din natin ito sa gitna. Kunin ang isang paper strip na magsisilbing screen ng ating prayer phone. Sa papel na ito, mag-drawing ng 2 chat boxes at make sure na lakihan natin ang chat boxes dahil dito ay isusulat natin ang ating memory verse. Ang memory verse na ating isusulat ay James 4 verse 8a na sinasabi, "Draw near to God and He will draw near to you." Matapos natin masulat ang memory verse sa isang chat box,
mag-drawing naman tayo ng kahit anong emoji na gusto natin sa pangalawang chat box. Ito ang aking napiling emojis. I-set aside natin ito at kunin naman natin ang ating pangalawang paper strip. Sa pangalawang paper strip ay magdodrawing tayo ng keypad na tulad ng mga nasa flip phone. Ganito ang magiging itsura ng ating keypad. Matapos, maaari nating kulayan ang ating keypad and screen ayon sa ating colors na gusto. Matapos natin kulayan ang ating screen and keypad, maaari na natin itong i-glue sa ating prayer phone. Ayan, nadikit na natin ang ating screen at keypad sa ating prayer phone. Sa likod ng ating prayer phone ay maaari nating drawingan ng ating VBS logo or pwede rin nating kunin ang printable version ng VBS logo and other printable resources na makikita sa link na ito. Itong VBS logo ang magsisilbing brand ng ating prayer phone. Maaari din nating dagdagan ng design ang ating prayer phone ayon sa ating kagustuhan. Ako, ang gagawin ko, dadagdagan ko ng sticker ni Faye at ng cross ang ating prayer phone. At doon nagtatapos ang ating unang craft sa ating VBS 2024. Sana ay nasayahan kayo sa ating paggawa ng crafts at tulad ng ating main character today na si Faye, ay maging prayerful din tayo. Kita-kits bukas para sa second day ng ating VBS. Bye kids!